Inikilalang isa sa pinakamagandang simbahan, kabilang sa national culture ng Pilipinas. Pinakamalaki ring simbahan sa lalawigan ng Quezon. Anong simbahan ito at saan ito matatagpuan? O ano pang hinihintay nyo? Abay parinin na! Ating tuklasin ang tanging yaman at ganda ng Tayabas, Quezon. At kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mo na mga makalumang kaalaman, halika, mag-subscribe ka na. Hit na rin ang notification bell para lagi kang updated. Pasyalan natin ang lugar kung saan hitik na hitik sa makasaysayang lugar at estruktura. Isang Pilipinas sa maraming natatanging yaman sa pananampalataya sa buong mundo. At dahil sa pananakop ng mga Kastila noon, nagresulta ito ng pagkakaroon ng mga pamanang lumang simbahan, mga estruktura na nagkikwento sa atin ngayon ng mga sinaunang kasaysayan. Tayabas ang isa sa namumukutang bayan sa Quezon, ang bidang-bida sa tuwing pag-uusapan ng mga natatanging yaman at kaayusan. Hitik na hitik ang bayan ng Tayabas sa mga makasaysayang lugar at estruktura. Bago pa dumating ang mga Espanyol, nakapagtatagnan ng mga barangay ang mga katutubong datu at samahan ng mga matatanda. Binubuo ito ng 66 na barangay. Ngunit saan nga ba kinuha ang pangalang Tayabas? Ayon sa matandang kwento, nagmula ito sa halamang tako o tinatawag na tagabas. Karaniwang ginagamit na pandekorasyon sa mga handaan. At dahil sa matabang lupa ang aking taglay nito, abay laganap ang pagsibol nito saan mang dako. Ang lugar ay tinawag na Tagabasan na sa halaunan ay naging Tayabas. At nang dumating na nga mga Espanyol, dito na nagsimulang magkaroon ng mga pueblo at simbahan. Noong 1578, ipinalaganap ng 2 misyonaryo ang Kristyanismo sa Tayabas. Paano naitayo ang simbahan? Ang Basilica Minor ng San Miguel Arcangel ay isang Romano Katoliko na matatagpuan sa siyudad ng Tayabas, lalawigan ng Quezon. Karaniwang tinatawag na susi ng Tayabas dahil sa malasusing hugis nito. At kagaya ng karamihang simbahan, ang unang simbahan na yari sa Kawayan, Nipa at Anahaw ay pinatayo ng mga Frailing Franciscano noong taong 1585. Ito'y sa ilalim ng patronato na si San Miguel Arcangel. Taong 1590, muli itong ipinaayos ng San Juan Bautista. Iginawang tisa taong 1600. Ngunit nagiba ng lindol sa hindi nasang pangyayari noong 1743. Subalit higit pa itong pinalaki noong taong 1856 sa pamamagitan ng pagpapagawa ng transepto at kupula. Ang bubong ng tisa ng transepto ay pinalitan ng galvanisadong yero noong taong 1874. Kung titingnan mula sa ibabaw ng simbahan ng Tayabas ay makikitang hugis-susi. Kaya sikat ito sa bansag na susi ng Tayabas. Pero alam niyo bang hindi ito ang orihinal na hugis nito? Ang orihinal na parokya ni San Miguel Arcangel na itinayo noong 1743 ay mas maliit, mas maiksi at hindi hugis-susi. Kaya sa tala ng mga Kastila, sumulat ng isang petisyon si Padre Manuel Gonzales ang Kura ng Tayabas noong 11 ng Marso, 1855 para sa Hari ng Espanya. Petisyong ito na nilagdaan ng mga prinsipalis ng bayan ay naglalayong humingi ng permiso at pinansyal na suporta mula sa Hari para sa pagpapalawak ng simbahan. Naaprubahan ang petisyon. Kaya agad na sinimula na ekspansyong proyekto ng simbahan at upang magawa ito, ipinag-utos ng pamahalaan na 20 kalalakihan sa bawat barangay ang dapat magboluntaryo sa gawain. Ginawa ang krusero na paglalagyan ng mga side altars noong 1856. Bilang maestro karpintero, pinamunuan ni Severo Sacramento ang paggawa. Siya ang gumawa ng blueprint at mga disenyong susundin. Pagkatapos ng krusero noong 1858, itinayo naman ang kupola. Ito'y gawa sa neo-classical style.
Mas pinataas rin ang harapan ng simbahan. Mas ang proyekto ekspansyon ng simbahan noong ika-1 ng Nobyembre 1860. Ito ang pumapangalawa sa pinakamalaking simbahan sa Pilipinas, kasunod ito ng St. Martin of Tours Church ng Taal, Batangas. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay si Maestro Carpintero na si Sibero Sacramento ilang araw bago matapos ang kanyang obra maestra. At mula sa isang mas maliit simbahang yari sa bato, ay sumibol ang susi ng Tayabas. Nakita na ba kayo ng ganitong simbolo? Yan ang simbolo ng mga Fransiskanong fraile. Ito ay katibayan ng pamamalakad nila noong panahon ng mga Kastila. Natagpuan ang simbolo ito sa kaliwang pader ng simbahan. Kapag pasok mo pa lamang ng simbahan, bubungat na sa iyo napakahabang aisle na kahit sinong babae ay papangarapin ng lumakad dito habang suot kanyang trahe de boda. Dahil may haba itong 103 metro o 338 talampakan na nagmula pa noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa bansang Pilipinas. Pinakamahabang aisle sa Pilipinas na kapag itinayo ay maaaring kasing pantay ng Eiffel Tower sa Paris. Kung kaya't ikinukonsidera ito bilang pinakamahabang simbahan sa Asya. Nagtataglay din ang simbahan ng isang antigong organ. Tunay namang mamamangha ka sa ganda ng pulpito na kahit sino ay maiingganyong makinig pag tumayo na at nagsimula ng pangangaral. Kahanga-hanga sa gandang simbahan. Hali-halinang pagmasdan ng altar na tila pa'y kinaakit na manalangin. Makikita sa napakagandang altar ang iba't ibang imahe ng poon. Pumapagitna naman si San Miguel Arcangel na siyang pangunahing patron ng simbahan. Hango sa arkitekturang baroke ang estilo ng pagkakagawa. Ito estilo ng sining arkitektura, sayaw, fotograpo, iskultura at iba pang sining na lumulutang sa Europa. Taong 1800 naman ang ikabitang orasan sa tore ng simbahan ng Basilika. Niyag din ang simbahan sa pagkakaroon ng malaki at lumang kampana na itinuturing na isang sentenaryo. Sa pinakamalaking lumang kampana na matatagpuan sa Pilipinas, dating kinagamit bilang pagbibigay pugay sa mga dumarating na mga bisita. Ang tunog ng kampanang ito ay maririnig hanggang sa Tayabas Fort na ngayon ay Lucenas Fort. Ngunit ayon sa dating kwento ng dating kura paroko ng simbahan, may isa pang kampana ang simbahan na nakabaon sa ilalim nito. Ngunit ilan naman ang nagsasabi na nahulog ito mula sa itaas at dahil sa sobrang bigat nito, inayaan na lamang sa baba at sa tagal ng panahon ay natabunan ng lupa. Patuloy daw itong lumubog dahil sa bigat. Yun daw ito sa kwento ng kanilang mga ninuno pa noon. Ngunit ayon sa iba, sadyang ibinuan ang nasabing kampana dahil sa sobrang lakas daw ng taglay na tunog nito, umaabot ito hanggang Marinduque. At maagasan daw di umano ang mga buntis na nakakarinig nito. Sa tagiliran ng Basilika ay makikita ang lugar na kung saan maaari ka magtirik ng kandila. Iba't ibang kahilingan na sumisimbolo sa bawat kulay. Walang sino mong bantay para sa pagbili mo ng kandila. Dito masusukat ang katapatan mo sa paghuhulog ng tamang halaga na yung ibabayad para sa kandila. At kung may natatangi kang kahilingan kay San Miguel Arcangel, makikita mo sa bandang kanan ang gabay na panalangin para dito. Ika-21 ng Enero, 1989, ikinonsidera ni Pope John Paul II ang titulong Basilica Minor ni San Miguel Arcangel. ipinahayag na pambansang yamang pangkalinangan ng pambansang museo o kabilang sa National Cultural Treasure ng Pilipinas. Ipinagkaloob ang titulong ito sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa Batas Republika 4,846. At dahil sa kapistahan na isa sa ipinamanang kultura ng mga Espanyol,
Ipinadiriwang ng mga Tayabasin ang kapistahan ng kanilang patron ni si San Miguel Arcangel tuwing ika-39 ng Setyembre. At dahil kilala rin ang Tayabas dahil sa masasarap na pagkain, sa paglabas mo pa lamang ng simbahan ay matatakam ka na sa pagkain makikita mo. Ang suman kung saan kilalang kilala dahil sa sarap nito. At kung tuwing Pasko at bagong taon ka lamang nakakatikim ng puto bongbong, pumunta ka lamang dito sa Tayabas ay sigurado makakakain ka. At bilang pasasalamat, naging tradisyon na rin sa Mayon Festival na ginaganap tuwing ika-11 hanggang ika-15 ng Mayo kung saan nagkakaroon ng pagbabatuhan ng mga suman. Tunay namang mamamangha ka sa ganda ng Tayabas. Nakasimba ka na puno pa ng kaalaman ng iyong kaisipan. O, ano pang hinihintay nyo? Abay tara na! Patuloy nating tuklasin ang iba pang natatang yaman ng Tayabas, Quezon.